Alam mo bang may mga simpleng diskarte na pwedeng bumawas sa libo-libo mong gastos kada buwan? Sa video na to, ibabahagi kong 15 practical money saving tips na pwede mong sundan para maraming matira sa pera mo. At sa dulo, malalaman mo rin kung paano ka kikita habang nagtitipid ka. Simulan na natin sa pinaka-common na gastos ng maraming Pinoy, pagkain. Number 1, kumain muna sa bahay bago lumabas. Ugaliin mo ito, lalo na kung lalabas ka or pupunta sa mall o grocery. Napansin mo ba, kapag gutom ka, mas impulsive ka bumili. Biglang okay lang na mag-fast food at mag-snacks kahit na wala sa plano o listahan mo. Pero kapag busog ka, mas makakalis ka sa gastos. Simple habit lang ito, pero sa isang buwan, pwedeng libo ang matipid mo. Number 2, magbaon at magluto sa bahay. Kung pumapasok ka sa office o school, pansinin mo, yung 100 to 250 pesos na lunch at merienda mo araw-araw, pag tinotal mo sa isang buwan, ang laki na niyan. Kapag nagluto ka sa bahay, mas kontrolado mo ang gastos at mas healthy pa. Pwede ka rin mag-batch cooking para tipid sa oras sa mga susunod na araw. At kung may nagluluto para sa'yo gaya ng magulang mo, huwag ka na maging choosy. At appreciate mo naman yung hinanda nila. Hindi lahat may ganyan. Iwasan din ang madalas na food delivery. Hindi mo napapansin, malaki na palang nagagastos mo sa mga fees. Pero, kahit sinabi ko na magluto ka sa bahay, pwede mo rin i-check yung neighborhood nyo at baka merong mas mura dyan na mga lutong ulam, especially mga gulay na ulam. Dahil posibleng makakasave ka rin sa gastos at sa time, especially kung busy ka. Number 3, magdala ng tumbler at magkape sa bahay. Alam mo ba na malaki rin ang naubos na pera sa bottled drinks, kape, milk tea at iba pang inumin? Yung 120 pesos na kape, pag naging habit mo araw-araw, libo rin yan kada buwan. Kaya mas maganda na magkape ka muna sa bahay bago umalis. Mas mura at mas controlled mo pa ang gastos. Ugaliin mo rin na magdala ng sariling tumbler na may tubig. Simpleng habit pero malaking tipid in the long run. Tapos kung may libreng kape sa office, take advantage mo na rin at mag-refill ka ng tumbler bago umuwi para less gastos sa labas. Speaking of pag-uwi, yung susunod natin malaking tulong din para hindi ka mapagastos sa labas. Number 4, bawasan bumili ng snacks at sa convenience stores. Aminin natin, madalas tayo mag-crave ng merienda. Street food, donut, pizza, milk tea, maliit lang naman sa isip natin. Pero kapag kinumpute mo yan sa isang buwan, malaki na pala ang total. Ganoon din sa convenience stores. Madaling bumili, pero kadalasan mas mahal ang presyo kumpara sa grocery. Nalala ko tuloy dati nung pumapasok pa ako sa Ortigas. Yung daan pa uwi, madadaanan yung mga convenience stores. Tapos papasok ka sa Mega Mall at sa food court. Kahit di ka gutom, napapabili ka dahil nandyan na. Kaya malaking tipid kung paglabas mo galing work or school, diretso uwi ka na. Less tukso, less gastos. Pero bago tayo magpatuloy, kung gusto mong laging updated sa ganitong content, like and subscribe. At pakihit na rin ang notification bell. Salamat. Number 5, bulk buying ng essentials. Usually, mas makakatipid ka kapag bumili ng maramihan, imbis na patingi-tingi. Halimbawa, yung isang sachet ng shampoo ay 12 pesos. Pero yung isang malaking bote, kapag kinumpute mo sa dami, mas mura pa pala. Minsan may bundle promos rin sa grocery. Buy 2, take 1, minsan may free items pa at may discount kapag wholesale. Kaya kung may extra budget, mag-bulk buying. Pero huwag pilitin kung hindi naman kailangan. Number 6, uninstall shopping apps. Aminin natin, sobrang convenient ng shopping apps ngayon. Isang pindot lang, tapos ilang araw, nandyan na yung parcel mo. Pero maraming taong hindi napapansin na na-impluwensya na sila ng marketing tactics ng mga apps na to. Na kesyo, free shipping, may payday sale, may mga vouchers, pero imbes na makamura ka, mas mapapagastos ka pa ng malaki para ma-avail mo yung mga free na yan. Tapos, mga bagay pa pala to na di mo naman kailangan. So, much better para less temptation, less budol. I-uninstall mo muna. Same din sa social media. Maraming budol dyan na napapabili ka na lang bigla. At susunod, magbibigay pa ako ng simpleng technique na makasave sa'yo ng 5 to 10% monthly na baka hindi mo pa ginagawa. Number 7, utility savings.
Habang buhay tayo, may kailangang bayarang bills monthly. So, check mo muna kung ano yung mga pwede mong ma-lower yung gastos dito. Baka pwede kang mag-downgrade sa internet or sa load at mag-cancel ng unused subscriptions. Check mo rin yung ilaw sa bahay nyo. Switching to LED lights, malaking tipid din over time. Silipin din yung gripo at tubo nyo, baka may mga tagas dyan. Kung may aircon ka, malaking tulong ang timer. Automatic na magte-turn off after ilang oras. Bonus pa, nagigising ka sa umaga dahil umiinit na. Isa pa na di alam ng marami, phantom load o standby power. Kahit naka-off ang appliances pero kapag nakasaksak pa rin, kumukonsumo pa to ng kuryente. Ayon sa studies, pwede kang makatipid ng 5 to 10% sa electric bill kung iiwasan mo ito. Kung gusto mo ng next level tipid, pwede ka rin gumamit ng solar lights sa bahay mo. One-time gastos, tapos may libreng ilaw ka na kada gabi. At susunod na tip, lalong makakatulong sa'yo kung pumapasok ka. Number 8, maglakad o mag-commute kung kaya. Minsan, di mo napapansin ang laki na pala ng gastos mo sa transpo. Yung tipong malapit lang naman yung pupuntahan, pero magta-try ka pa ng special o dadalhin mo pa yung kotse mo. Kaya gastos sa gas, parking, at minsan stress pa sa traffic. Kung walking distance lang, subukan mong maglakad. Libre na nakapag-exercise ka pa. Alam ko hindi perfect ang public transport natin, pero kung hindi ka naman nagmamadali, malaking tipid ang mag-commute kumpara sa Grab o sariling kotse. Yung biyahe na 80 to 100 pesos lang sa commute, pag nag-Grab ka, pwedeng 300 to 500 pesos na kaagad. Kung gagawin mo yan ng maraming beses sa isang linggo, baka libo na rin ang difference sa isang buwan. Number 9, don't buy just because you have money. Ito yung mindset na kailangan talagang tumatak sa'yo. Maraming taong napapagastos, hindi dahil kailangan nila, kundi dahil kaya naman daw nilang bilhin. Minsan utang pa kasi mababayaran naman daw. Kaya practice delay gratification. Maging mindful spender at iwasan yung mga impulse buying. Number 10, simple wardrobe or mix and match style. Hindi mo kailangan ng mamahaling damit. Hindi mo kailangan ng sobrang daming options. At lalong hindi mo kailangan bumili kada sahod. Practice a simple wardrobe. Kahit plain shirts lang, okay na. Kapag basic colors, mas madaling i-partner sa kahit anong pantalon o sapatos. Ganito rin ginagawa ko. Magkakamukha lang yung damit, paulit-ulit, para pag lumabas, di mo na kailangan pag-isipan ang susuotin mo. Pasok din dyan yung mix and match, kahit ilang pirasong damit lang, pero maraming posibleng combinations ng attire sa work. Basically, live simple, para hindi ka madaling ma-pressure sa uso at social comparison. Number 11, learn basic DIY skills and repair. Learn some basic DIY skills para hindi ka na gumastos sa labas. Tulad ng basic sewing, carpentry, pwede rin learn how to do your own nails, hair trims, bangs, waxing, etc. At aminin natin, minsan, nakakatukso talaga mag-upgrade o bumili ng bago. Pero tandaan, kung gumagana at maayos pang mga gamit mo tulad ng cellphone, sapatos, damit at appliances, hindi naman kailangan palitan agad yan. Kapag may nasira, subukan mo nang i-repair. Number 12, track your cash flow. Ito yung simpleng gawain na maraming tao ang ayaw gawin. Pero itong totoo, kung hindi mo alam kung saan napupunta ang pera mo, hindi mo rin alam kung bakit ka laging kapos. Oo, boring to. Pero kung gusto mo talaga makatipid, dapat aware ka sa kaperahan mo, kahit piso pa yan. Kuha ka ng papel, inote mo sa phone or mag-download ng app sa Play Store or App Store. Lista yung sources of income at yung expenses. Kapag nalaman mo na yung mga tagas sa pera mo, ito yung ayusin o iwasan mo. Bukod sa pag-iwas sa mga ito, meron ka pang dapat iwasan na hindi mo magawa-gawa, kaya hindi ka makaipon. Ito ang umiwas sa gastador at budol friends. May mga kaibigan tayong ganito. Yung laging nagyayaya ng mga gala at bumili daw ng ganito, ganyan. Peer pressure is real talaga. Kahit na hindi mo afford or ayaw mo, napapasama or nagagaya ka talaga. Kumbaga parang napipilitan kang sumabay sa mga trip nila
para belong ka sa grupo. Pero kung gusto mo talagang makatipid at makaipon, you need to say no at mag-set ng boundaries. Hindi lahat ng binili nila, bibilin mo. Hindi lahat ng lakad, sasamahan mo. Focus on your own lane. Huwag mong baguhin ang lifestyle mo para lang sa iba. Number 14, umiwas sa sugal at masamang bisyo. Ito basic na pero marami pa rin ang lulong dito. Sa sugal, for sure, ubos lang ang pera mo at di ka asenso. Lagi kang talo dyan. Pero din sa mga bisyo, alak, yosi, yung mga yan unti-unting umuubos ng pera mo kada buwan. Try mo kwentahin kung magkano nagastos mo dito. Malaki-laki din, di ba, kapag pinagsama-sama? Bukod sa gastos, need mo talaga to iwasan para maging healthy ka. Lalo kang mapapagastos sa future kung may mga komplikasyon at sakit ka na dahil sa kapabayaan mo sa sarili mo. Kaya stay healthy, kumain ng tama, mag-exercise at magkaroon ng sapat na pahinga. At number 15, find cheaper alternatives. Galing mo maghanap ng mas murang option bago ka bumili. Hindi porket iyon ang unang nakita mo, yun na ang best choice. Halimbawa sa grocery, may mga items na mas mahal pala sa isang branch kumpara sa iba. Minsan konting layo lang sa'yo pero malaking difference sa presyo. Ganun din sa palengke o talipapa. Kadalasan mas mura dito compare sa mall at pwede ka pang tumawad kaya malaking tipid din talaga. Ngayon, alam mo na ang mga saving tips. Dumako naman tayo sa next level. Paano ka kikita habang nagtitipid? Number 1, digital banks. Kung may natatabi ka pang pera, why not maglaan ng portion at ilagay sa mga digital banks na kaya magbigay ng mas mataas na interest rate kumpara sa traditional banks. Kaya ng GoTime, Maya, at yung personal favorite ko ngayon na Maribank. Kung saan nakikita mo pang daily interest gaya nito. Kung gusto mong subukan ng digital bank na to, may lalagay ako sa description for details. Optional lang to. Piliin mo kung anong bagay sa'yo. Number 2, declutter and sell. Marami sa atin may mga gamit na nakatambak lang sa bahay. Sayang lang kung nakatago yan. Subukan mong ibenta online o kahit garage sale. Nakakabawas ka na sa kalat, nadagdagan pa ang pera mo. Number 3, use your time and skills. Habang nagtitipid ka ngayon, why not gamitin mo yung mga tenga mong oras para kumita ng pera? Kung may skill ka na pwede mong gawing service, pwede mo itong subukang sideline. Kung feeling mo wala kang valuable skill sa ngayon, check your neighborhood. Baka may pwede kang gawin dyan para kumita. Gaya ng mag-alaga ng hayop or pets nila, maging helper ka sa mga negosyo dyan, and so on. And number 4, simpleng investing. Kung may extra money ka pang natitipid na at least 500 pesos, pwede ka rin mag-try sa MP2 to grow your money paunti-unti. Hindi to get rich quick, pero for long-term growth ng ipon mo. Bottom line, kailangan natin maging matalino sa paghawak ng ating pera. Hindi mo kinakailangan na magmukhang mayaman para lang sa validation. Matutong mamuhay sa kung ano lang ang kaya. Magtabi ka agad ng pera kada sahod at alamin kung ano talaga ang iyong needs at wants. At kung meron ka pang willing i-share na ginagawa mo para makatipid, i-comment down below mo naman para makatulong din sa iba. At kung gusto mo pang malaman ng mga simpleng habits para maiwasan mong gumastos ng pera, panoorin mo itong susunod na video sa iyong screen. Click mo na. Watch now.